Yun, hello sa inyo lahat mga bossing, no? Meron naman tayong gagawin na Honda Civic na ang problema nito is oil leak sa distributor. So, hindi lang natin mapakita yung pagkakalas nito pero madali lang naman. Kakalasin mo lang yung high tension wire, yung 3 bolt sa paikot ng distributor, then yung socket. So, dito kasi maraming tagas yan. Papakita ko na lang sa inyo kung paano magpalit ng o-ring at oil seal sa loob nito. Overhaul ng tawag dito mga bossing. Lilinisan din natin yan, then simulan natin. Una kong kakalasin dito mga bossing itong 3 screws na paikot dito sa takip ng ating distributor. Then after nun, kalasin natin yung takip. Ito yung makikita natin sa loob. Tapos sinanggal ko dito yung gasket. Ingatan lang natin na hindi magkaputol-putol. Then, susunod natin yung screw dito sa likod ng rotor. Pwede tayong gumamit ng 8mm na socket. Pwede rin naman Phillips screw. Depende sa inyo. Kung matigas, gumamit kayo ng socket. Ayan, gagamitin ko ngayon is straight drive. Medyo mahirap lang gamitin yung mga tools. Gawa nung yung camera is hawak ko. Ayan, tanggalin natin yung rotor. Tanggal na rin yung screw syempre. Tapos, isusunod ko dito yung ignition coil. So kakalasin lang natin dito yung wire. Then meron 2 tornilyo yan sa likod. Pakita ko sa inyo. Medyo mahirap lang maghatak-hatak niyan kasi yun nga isang kamay lang. After nang makalas yung 2 wire, ngayon naman kinakalas ko yung 2 tornilyo ng ignition coil. 10mm lang po yan. Gamit yung socket. Ayun, after natin makalas, kitang-kita naman natin na may mga tagas ng langis dito sa loob. Kaya yan yung papalitan natin yung oil seal. Then sunod naman natin dito mga bossing is yung nasa likod. So ayan. Bale, kailangan nating markingan para nang sa ganun hindi siya mawala. Kasi kapag nawala yan mga boss, maaaring hindi siya umandar. Kaya make sure na maglagay tayo ng tanda. So yun, nalagyan ko na siya ng tanda. Ginuhitan ko na yan, yung sa shafting niya at saka yung dun sa umiikot. Ano ba tawag dyan? Tapos ayan, sinusungkit ko ngayon yung lock para na sa ganun matanggal itong pin sa loob. After natin matanggal yung lock, pwede na natin tulakin yung pin. Ayan, nata ko na siya. Pwede natin makalas yan. May washer na 2 yan, wag nyong wawalain. Tapos sunod naman natin dito sa harap. Kakalasin lang natin dito mga boss is yung 3 Phillips screw. Yan. Ito yung socket. Tapos, angat natin. Then, tatanggalin naman yung 3 screws. Yan. Yun lang kakalasin mga boss. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Ayan. After makalas yung 3 tornilyo, pwede nating iangat na. Tapos, itagilid lang natin. Kahit hindi nakalas-kalasin lahat yan. Lahat ng mga wire. Hindi naman necessary yan. Tapos, ayan yung oil seal sa gitna. Ayan, ngayon naman sisinsilin natin gamit yung flat screw para makalas yung lumang oil seal. So, ayan, tanen, tanggal na agad, no, na magic. Tapos, ayan, nilinis ko na rin yung loob. Tapos, may bago na rin tayong oil seal na ikakabit. Lagyan natin ng grasa, paikot, para mas madali siyang ipasok. Tapos, ididiin natin yung mga bossing. Pwede nating ilagay yung lumang oil seal, pukin, doon natin pukpukin para sa ganun hindi masira yung bagong oil seal na kinakabit natin. Yan, tagilid pa nga ng konti, pero ididiin ko pa rin yan, tapos pupukpukin para sa ganun lumapat na siya. Ayan, nakabit na natin. Fast forward lang tayo mga bossing, no? Ayan, nilagay ko na rin yung oil dito sa shafting para mas madulas ipasok. Tapos, make sure yung oil seal is tama kasi hindi pa pwede siyang masikip. Okay, kabit natin. Yan, ibaon nyo lang mga bossing yung assembly niya. Tapos pagka lumapat na, tumagos na dun sa kabila, pwede na natin lagyan ng tornilyo. 3 piraso lang naman yung mga bossing. Ayan, fast forward na lang natin yung paghihigpit ng mga screws. So, madali lang din naman yan eh. Pinakita ko lang din naman yan para makita nyo rin kung ano yung mga kinalas kabit ko. Ayan. Tapos isunod natin dito yung kanyang ignition coil. Ayan, siniksik ko na yan. Tapos, syempre, wag natin kakalimutan, lalagyan natin ng tornilyo na 2 piraso. 10mm. Kung paano nyo lang kinalas, ganun din naman pagbalik. Tandaan nyo lang mga idol. Ayan, hihigpitan ko na lang yan ng 10mm. Gumamit din ako ng pili para mas madaling pihitin. Ayan.
Fast forward na lang din natin para matapos agad. Ayan, ilalagay na natin yung dalawang wire. Hindi na magkakapalit yan mga idol, gawa nung magkaiba naman yan ng haba. Tapos susunod naman natin dito is yung gasket niya. Tapos kung sira na, pwede naman natin lagyan ng mighty band o yung pandikit para maayos. Ay yan o. Ilalagay ko na rin yan. Madali na lang din naman yan. Isiksik lang natin yung dalawang half moon niya. Tapos gasket. Lagyan ng pandikit. Kung putol na, ayan, hindi naman tayo makakahanap agad ng pyesa-pyesa lang eh. Minsan kasi mahirap maghanap niyan. Kaya dikit na lang natin kung sakali man na putol-putol na. Wala tayong magagawa dyan eh. Tapos, hindi ko muna i-install yan. Gawa ng may rotor pa, no? Ayan, inayos ko lang muna. O ngayon, kakabit na natin tong rotor. Hindi naman to magkakapalit kasi may guide naman yan. Ayan, hindi ko pa nga mapasok oh. May guide na nga. Tapos, susunod natin, lalagay natin yung tornilyo. Ayan. Tapos pag nalagay natin, pwede tayong gumamit ng Phillips screw, panglapat. Ayan, nakita nyo naman. Pagkatapos, pagka mahigpit na yun, pwede na natin ito sunod. Huwag nating walain yung mga washers. Tapos lagay natin. Ilagay natin kung saan siya nakamarka. Ayan, may marking kasi ako para sure tayo dyan. Tapos ilagay natin yung pin. Ayun, slide lang yan. Tapos lagay natin yung circlip. Ayan, ipit lang natin yan. O, diba? Madali lang naman mga boss. Madali lang sundan. Okay. Mahirap lang maglagay kasi isang kamay lang eh. Yan, pero napasok ko. Ayan, lagay natin sa guide. Ayan, pag umikot na, okay na yan mga idol. Tapos pihitin natin kung maganda. O kung may ganit, pangit yung oil seal. Medyo masikip. Pero yan, okay na okay pag pinihit. So, ayun, nais ko na lang din yung goma. Tapos i-install ko bago ko ikabit tong takip. Yan, pwesto lang natin, pihitin natin yung mga boss. Ayan, ayan, medyo mahirap lang talagang ipakita gawa nung yung kamay natin is nagkakabit, yung isa naman sa camera. Ayan. Kapag halimbawa na ayaw pa lumapat, yan, pihit-pihitin lang natin yung rotor. Mas madali yan. Kasi naman na takpan kagad natin, medyo mahirapan tayo sa pagpasok. Yan, kapag lumapat na mga bossing, lagay na natin yung tatlong tornilyo na 12. Tapos higpitan na natin diretso yan kasi ang tamang timing naman yan is naka-align lang. Yung iba kasi bago kalasin yan, ginuguhitan. Para syempre, balik sa tamang timing. Ayan. Tapos lagay natin tong socket niya. Ito yung panghuli, distributor cap. Lalagay natin to, yung tatlong tornilyo, isigpitan natin ng maiksing Phillips screw kasi mahirap dukutin yan. Tapos, lalagay natin yung high tension wire. Okay, start. Yun, dali. Siyempre, ano pa bang gagawin dyan? Siyempre, check nyo muna yung mga oil leak kung may tagas. Tapos, yun, pinalitan din natin yan siyempre ng o-ring and oil seal. Para sigurado tayo dyan na walang tatagas. Tapos tinisan nyo na rin para nang sa ganun kung may tumulo man o tumagas, at least makita nyo agad. So yun lang mga boss. Sana meron tayong konti natutunan sa video natin ngayong araw. And I hope nagustuhan nyo. Please like na lang po. Maraming salamat po.